Hello guys, what's up? Pilyong Maestro. So today ulit, no, pag-usapan naman natin ano ba, ang nangyari. Ito na naman, South Sudan. We have lost again with South Sudan. Ako, expect ko na may hirapan tayo doon, bakit? Kasi yun nga tinalo ng South Sudan naman ang China, Talagang tambakol doon ang China. That's why hindi na rin ako tawag dito. Nagtataka na yun nga ang South Sudan nanaig sa mismong bakbakan natin kahapon o last night So yun nga himay-himayin natin ang mismong what went wrong. Again, what went wrong doon is again napakaganda ng ball rotation ng South Sudan. Pero kung ako tatanungin ninyo, mas maganda ang ball rotation ng Italy, Pero I don't know what happened to our boys, Pero nakita naman din natin yung puso. Puso na lang ng puso, Wala, Talaga nakita natin doon yung puso ni Dwight Ramos, At ayun nga, bumulusok din yung ibang mga boys natin. Sad to say, hindi nagtuloy-tuloy. At ayun nga, nakuha ulit yung kalamangan ng South Sudan. Talagang hindi para sa atin din ulit yung game na yun, So, ano ba ang nakikita nating mga fault or kamalian? According sa mismong analysis ko, at pag i-scout ko with the 4 games, ito nga na-compute natin, na ito, sasabihin ko guys, we did 4 games guys, si JC, yung mismong nilarong minuto, guys, to tell you, is 36.7, So, being as a player, talagang sagad dyan, kung aanuhin natin, yung terminology na gas up ka, naubos yung gas mo, sa minutong yun, na 36.7, And also, tingnan nyo naman yung ipinukol, ni JC, na 22.2 attempts, guys, na masasabi natin na maraming pukol yan, At tingnan naman natin, yung mismong field goal shooting. Kung anuhin natin, lahat ng field goal shooting, pag sinabing field goal shooting, guys, ito yung 2 points, 3 points. Okay, so ito siya. It is 37%. Medyo not bad, pero sabi kong sakto na lang, Siyempre, hindi ka naman ba magmimintes kung mataas pa doon, Pero not bad with that, Kasi si JC is a volume shooter, guys, Kaya ganon. And check yung 3-point percentage, 21% field goal percentage sa 3 points na for me napakasama niyan, So, kung aanuhin natin kung saan ang yung mismo 3-point percentage nasa 37%, masasabi ko, maganda yan. Okay? So, titingnan natin. Ito chinek ko din kung ilang pinukol ni JC, na 3 points, sa first game nila versus Dominican. Ito ay 1 out of 6. Ibig sabihin, sa 6, isa ang pumasok. Sa Angola, 1 out of 8. Ibig sabihin naman isa din ang pumasok. Pero ang daming pinukol, At 1 out of 7 naman sa Italy. So, isa ulit, na naipasok. And ito, ito kakatapos ang game, versus South Sudan. Naka 4 out of 10. Pretty good na yan, So, with those guys, masasabi natin na si JC is a volume player, Ibig sabihin ng volume player, bago makuha yung opensa, yung momentum, kailangan muna pumukol hanggang sa, ayun nga, makuha ang shooting. Okay? So, that is JC, And at the same time, ito rin ang masasabi ko na anong kapangitan, Ano ang mismong pangit na nangyari sa mismong ginawa, na estratehiya ni Coach Chad. Number 1, hindi hiyang si JC sa mismong position na point guard
Mukha nga ano sinabi natin, JC is a volume shooter. So, sinesetapan siya, ibig sabihin nun, hindi siya mismo ang mag-iintindi, magsiset-up sa mismo mga ka-teammates niya. No? So, iyon yung nakikita ko na nag-went wrong, no? Sa mismong rotation natin or position, no? Na ibinigay natin. Okay? What else, no? Ito pa. Dapat ito pa yung dapat ginawa, no? Nakikita natin na yun nga, ano, pangit yung mismong position ni JC sa pagka-point guard. Nag-adjust na tayo, no? For me, binigyan natin ng playing time dyan si Kiefer, binigyan natin ng playing time dyan si CJ Perez, si Scottie Thompson. Kasi guys, kung titingnan natin, very short eh. No, napaka-kokonti ng playing time ng mga yon. Kasi ito yung mga sinasabi nating mga rhythm players, guys, no? When you talk about rhythm players naman, no? Ito yung tinatawag natin na pagpasok mo eh hindi pa nakamomentum yan. So it will take time, no? 2 minutes, 3 minutes, or 4 minutes bago makuha yung bulusok ng laro nila, no? So, to tell you guys, ayun, ano mismo sa posting ko sa mismong FB, eh nakakulong ang mga talento ng mga players. May skills, but hindi naipakita. Session na Coach Chat, no hate to, no hate, pero hindi mo nailabas ang totoong potential ng mga players natin. Now, ito pa ang medyo masasabi ko din na analisa, no? Sa mismo nangyari, nakita ko din, ito, simulat ko din guys, no? Na kinakailangan makita natin doon who are our core, no? Well, sa mismong nakita kong mga 4 games na yan guys, ang gulo ng Gilas. Ang gulo, hindi mo malaman kung sino ba ang core, no? Kaya doon ko masasabi na doon ka pa kumakapa kung sino yung mismo right combination mo. So, dapat doon pa na sa mga tune-up games natin, nakapirmi ka na. Meron ka na talagang mga core na nakalatag sa mismo lineup mo. At yung mga role players, pinapasok mo na lang yan. Hindi ako sa nagmamagaling guys. Alam ko sa mismo mga nakikinig, sa mga nakakaintindi, you will agree with me. No? Sasang-ayon kayo sa akin sa mismong sinasabi kong ito, no? Na yun nga, no? Kailangan with those tune-up games, with those trainings, drillings, nakapaglatag na tayo ng core. At the same time, papasok na lang yung mga role players natin. Well, sa mismo nakikita ko, no? Sa mismong pinakitang rotation ni Coach Chat natin, 3 ang mismong role dito, role players. Ang mga core natin. Sino yun? Of course, unang-una, si JC. Pangalawa, no? Si AJ Edu. Pangatlo, si Dwight Ramos. So, yung mga yun, mga minention kong yun, no? Just for, yun nga, sila Dwight Ramos at saka si Edu. Yan, hindi mga rhythm player yan. Ano sila? Yan yung kahit anytime itap mo, bubulusok at bubulusok yan. Papakita, magpe-perform. So yan, masasabi ko, tama naman yung mismong binigay na minuto sa mga yan. No? Pero sa mga ibang mga players natin, guys, no? Masasabi ko, kulang. Hindi totoong nakapakita na ilabas yung totoong potential ng mga players natin. So, tell nyo, Japet Aguilar, may talaga namang malakas na player din yan. Scottie Thompson, CJ Perez, sino pa ba? Kiefer, good role player, no? Ito pa, munti ka munang masira din, no? Coach Chat, munti ka na munang masira din yung NBA career, NBA dream ni Kai Soto. Bakit?
yun nga, no? Sa mismong low minute at pinakita mo na wala kang tiwala sa batang yan, no? Kaya yun yung bata, nangangapa sa laro niya. At yun nga, hindi talaga ma-release yung totoong potensyal ng bata. Nakita namin, no, sa mismong ginawang laro ng batang yan na si Kai, talaga naman, malaki ang potensyal. Kulang lang sa mismong pukpok ng coach. Again, no hate coach chat, but real talk lang. Okay? Ito pa. Ito, dito na lang tayo magtsatsaga at magbabawi. So, we still have Asian Games, no? So, doon with the Asian Games, doon tayo magbabawi, no? At the same time, meron pa tayong Olympic Qualifier Tournament. Pero medyo nakailang paghandaan. Malalakas ang mismong makakatapat natin dyan, guys. No? Hindi rin basta-basta. Okay? And to cut the story short, no? Kailangan na natin magpalit ng head coach. Without getting the head coach, no? Without getting the head coach, malulugmok ang Philippine basketball. To tell you. Huwag niyo lang inano yung politika. Isang tabi na yung politika. Let's get a new coach. Let's bring back Coach Tab or hire an international coach. Kasi we have tried already the Filipino coach. Yeah, sabihin na natin, suportahan ang ating sariling lahi. But again, hindi naswak yung mga tinatawag nating mga local coach. So we need to have an international coach. Having the international coach, magiging competitive tayo, no? Na maibibigay yung right system, no? Na talaga namang pupukpok at makikilaban, no? Sa mismong mga big countries, big teams. Lastly, kinakailangan mag-stay na ng core sa mismong Gilas, alagaan. Pag hindi mo inalagaan ang mga players na yan, guys, no, walang mangyayari. Habang maaga pa, well, start na kumpunihin, no, yung mismong nawala sa atin na imahe sa basketball. Kasi, we talk about Philippine basketball. Sa Southeast Asia, tayo namumuna. Ang nangyari, yun nga, natalo na tayo ng Indonesia. Hindi ko ba malaman din yan, siguro. Baka matalo pa tayo ng Thailand. O mga iba pang mga Southeast Asian countries na tinatambakan natin ngayon. Tayo ngayon ang mismong tatambakan. Again, to post shot, you create a big mess. Pasensya na. Real talk. Sigurado sasangayin kayo sa akin. No? And again, this is your Pino Maestro. Still, I support Gilas Pilipinas. To, coming up, China. Medyo mahirap din, no? Pero again, support lang Gilas Pilipinas. Yung Maestro.